Samantala, tutulong ang TESDA sa pagsasaayos ng buhay ng mga drug dependents at sa pagdaragdag pa sa skills ng mga umuwing OFW upang magkaroon ito ng trabaho. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakahanda ang tanggapan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga drug dependent at OFW na gustong sumailalim sa mga programa nito. Ayon kay TESDA Director General Giling Mamondyong, kailangan lamang na matapos muna ang rehabilitation program ng mga drug dependent bago isalang ang mga ito sa skills training. Nasa 700,000 ang nakarating na bilang ng mga sumukong drug dependent sa TESDA, subalit nasa 1.2 million ang kanilang inaasahan. Maaaring mamili ang mga ito sa mga kurso ng TESDA gaya ng welding, construction at automotive. You cannot offer training, skills training program for those who have not yet been rehabilitated. Kailangan rehabilitated mo na sila. Nakaabang din ang TESDA sa mga OFW lalo na sa mga umuwing galing ng Middle East. Bagamat may mga skills na ang mga ito, ay titingnan pa rin nila kung may iba pang aakma o may daragdag upang makahanap muli ng trabaho. Bago pa nga sila umuwi rito, alam natin kung anong mga skills na kailangan nila dito. So, TESDA is prepared. Posible namang isara ng TESDA ang mga programa ng tinatayang nasa 400 o 10% ng accredited na institusyon matapos bumagsak o no compliant ang mga ito sa kanilang panuntunan. Nagsasagawa na ngayon ng pag-o-audit ang ahensya para matiyak kung sumusunod ito sa standard na itinakda. Para makita natin kung ilan taon sila hindi nag-comply, di ba? Tinitingnan na natin din kung ilan ba ang naibigay ng eskulas dito. Ano ba nangyari sa mga eskulas na binigay natin sa kanila? Sa ngayon ay ibinaba na rin ng TESDA sa barangay level ang recruitment sa mga scholar upang maabot pa ang mas marami. Nasa 42,000 ang barangay sa bansa at target ng TESDA na mabigyan ng scholarship ang hindi bababa sa 200 katao kada barangay. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Taguig City.